Good evening po uli sa bawat isa at purihin pong Panginoon. Medyo mabigat po at interesting yung ating topic sa gabing ito. Ito po yung ating series para sa communication in and honor. Nung first Thursday, pinag-usapan natin yung if you don't say it, don't expect them to feel it. No? Silent love is invisible love. At ng last Thursday, pinag-usapan naman natin yung i-discuss ni Boss K. You say I love you, parang mala Michael Bolton, no? Said I love you but I lied, no? You say I love you but you don't honor, that's the problem. Love without honor becomes disrespect. Ngayong gabi naman, pag-uusapan naman natin yung you don't listen, you just wait for your turn to talk. That's not communication, that's competition. Aminin natin, marami sa mga mag-asawa, I don't know, sa mga nandito o sa mga nanonood, hindi talaga nag-uusap. Nagpapalitan lang ng salita. Kapag nag-uusap kasi parang merong pinagkakasunduan, di ba? Pero pag nagpapalitan ng salita, iba. Sabi nga dyan, one speaks, the other prepares defense. Habang nagsasalita yung isa naman kumikilos na yung utak niya para magdepensa, magrebattle. One explains, the other waits for a chance to attack. One shares pain, the other hears accusation. No? Kapag nag-share ka ng pain mo, pakiramdam ng isa, parang inaatake ako nito, parang sinisisi ako, parang ganun. So, that is not communication. That is competition. Because real communication is not about winning the argument, it is about understanding the heart. Sabi nga ni Stephen R. Covey, yung sumulat ng classic na libro na The Seven Habits of Highly Effective People, yung panlima doon, yung communication, yung i-recognize mo yung sinasabi niya. Sabi niya, the biggest communication problem is we don't listen to understand. We listen to reply. Ouch. No. Most people do not listen with the intent to understand. No? Hindi sila nakikinig para intindihin yung sinasabi mo. Naghihintay sila, they listen with the intent to reply. Akala mo nakikinig sa'yo. Yung pala, iniisip niya kung ano din yung isasagot sa'yo. So, harinawa sa gabing ito, patuloy tayong tulungan ng ating Panginoong Diyos, gabayan tayo, maka-come up din tayo sa isang magandang solution para maging maayos yung communication ng mag-asawa, no? Or nagpaplanong mag-asawa. So, si James, sabi niya doon sa James 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sinasabi ito ni James patungkol doon sa emotion at damdamin ng tao. Kung papaano magsalita. Tingnan natin yung order. Sabi diyan, everyone should be quick to listen. Ibig sabihin niyan, makinig ka muna. And then, slow to speak. Slow to become angry. Kasi pag naunawaan mo, na-recognize mo yung damdamin, yung sinasabi niya, magiging slow to anger ka. No? Pero kapag ka medyo defensive ka,
parang nagagalit ka agad, no? Ano na naman sasabihin mo? Parang gano'n, no? So, ayun, kwento na lang. Nagiging history na lang siya, no? So, point number 1. Listening is not waiting for your turn to talk. Maraming mga tao, aminin natin, pati ako guilty po. Kaya nga sabi ko, actually may katanungan sa isip ko eh. Ba't kaya sa akin binigay ito ni Boss K? Alam niya kaya na ganito ako makipag-usap. Alam niya kaya ganito kayo mag-usap na mag-asawa, no? Na parang uminsan nandun kami sa defensive mode, nandun kami sa pagsisihan mode, nagpagkukulitan mode, mga ganon. Many people are not listening, they are just reloading. Parang nasa gera ka lang, no, nag-ano ka ng barel. Habang nagsasalita yung partner, nag-iisip na kung anong isasagot. No? May mga tao nga minsan, di ba, yung kahit galing ka lang ng trabaho, tapos na-late ka, habang pauwi ka pa lang, ano kaya sasabihin ko? Ano kaya magandang dahilan? Parang nag-iisip ka na, nagko-construct ka na kagad, ginagawa mo na kagad guilty yung sarili mo. Kasi, yun talaga yung senaryo ninyo. No? Sa buhay mag-asawa, merong reality, meron din namang ideal. Yung ideal, ito yung sinasabi sa Biblia. Yung reality, ito yung araw-araw nating nangyayari sa ating buhay. Mas maganda kung yung magiging mangyayari sa ating buhay, yung tinatawag na ideal. Bagamat mahirap, sabi nga ni Boss Kay kanina, mahirap talaga yon, pero dahil ito yung sinasabi ng Biblia, kailangan nating sundin. No? Sa Proverbs, sa Kawikaan, sabi ni Haring Solomon, to answer before listening, that is folly and shame. No? Kapag sumasagot ka daw nang hindi ka nakikinig sa sinasabi, yan daw ay kamangmangan at kahiyahiya. Sa Biblia, pag sinabing kamangmangan, hindi ibig sabihin na kapos ka ng isipan or kapos ka sa talino, kundi yung matigas yung ulo na ayaw mo sumunod, ayaw mong sundin kung ano yung tama at kung ano yung nararapat. Kapag sumasagot ka kagad, hindi mo iniintindi yung sinasabi ng isa, hindi wisdom yung ginagamit mo. Ang ginagamit mo, pride. Kasi pinoprotektahan mo yung sarili mo. Pakiramdam mo, inaatake ka na kagad niya. Sabi dyan sa ating relationship example, yung partner mo nagsabi, nasasaktan ako sa tono mo. Sagot mo, ikaw din ganito eh. No? Nandun yung paninisi, parang ipinagtatanggol mo kagad yung sarili mo. Eh di ba ikaw ganun ka rin manalita? Ganun ka rin magsalita sa akin eh. So ano nangyayari? Hindi nawawala, hindi naiintindihan kung ano yung pinaka-damdamin na sinasabi. No? Kasi nagpupunta kayo dun kagad sa sisihan mode. No? Naninisi ka. Di ba ganito ka rin? So dapat ano daw ba dapat ang gawin bago sumagot? Sabi ng sumulat ng 7 Habits, no? Sabi ni Stephen Covey, ang pinakamaganda daw gawin bago ka sumagot, no? Kung ganito yung nangyayari, kung naghahayag siya ng damdamin niya, mag-pause ka muna 2 to 3 seconds bago ka sumagot. Hayaan mo munang tapusin niya yung kanyang pagsasalita bago ka sumagot. And then, para mas maunawaan mo, sabi diyan, repeat back what you heard. Tanungin mo, parang
So what I am hearing is that you felt ignored, parang mga ganon. Parang, so ang ibig mong sabihin na parang clarificatory question na, ibig mo ba sabihin na parang hindi kita naintindihan? Nai-ignore ba kita? Ganun ba ang ibig mong sabihin? And then, kailangan, huwag kang magbibigay ng advice. Parang tatanungin mo lang na, nag-share ka lang ba nung nangyari sa'yo sa trabaho or gusto natin bigyan niya ng solution o manghihingi ka ng advice? Kasi minsan yung mga, no, magkaiba kasi yung sa lalaki at sa babae. Yung sa babae minsan nag-share lang eh. Di ba? Tama ba? May nangyari sa inyo sa trabaho, sa business, and then i-share nyo lang. No? May napagalitan kayong trabahador nyo, employee nyo, and then i-share nyo lang sa husband nyo. No? Si husband naman, akala naman dahil may nakaalitan, si wife, ang solusyon niya, sige tatanggalin ko na yan bukas. No, tatawag ka agad. Huwag mo na papasukin niya si ganito ha. Pero nag-share lang naman pala siya. No? Ba't tinanggal mo? Wala na tayong tao. No? So nagkakaproblema. No? And then, kapag nag-uusap kayo, tanggalin niyo daw yung distraction. Ako guilty ako dito kasi hindi ako mahilig makipag eye contact. Pag nag-uusap kami ng asawa ko, nag-uusap kami minsan kung saan ako nakatingin, hindi ako tumitingin sa mata niya. Pero sabi ni Stephen, kailangan daw magkaroon kayo ng eye contact. No? Sino ba ganun dito? Nag-uusap kayo mag-asawa, pero hindi kayo nag-eye contact. Ano po? Wag naman yung during nagda-drive. Wag naman during nagda-drive, Sir Marlon. Ikaw naman. Tapos, nagagalit sa'yo, ay tumingin sa'yo, no? Eh, nagda-drive ka. Wag naman ganun. No? Pagka ganun daw nangyayari, para kayo nasa courtroom. Every word becomes evidence, every sentence becomes defense. So, hindi yun marriage. Nagiging trial na. Ang nangyayari, sa bahay nyo, para kayong courtroom. Saan nga galing? Nasa panahon na yun, no? So, hindi na kayo mag-asawa. Parang nagiging magkalaban na kayo. So, point number 2, when you don't listen, you make your partner feel invisible. Ang dami niya ng sinabi, ang dami niya ng kwento. Tinanong, biglang tatanungin ka, ang sagot mo, ha? Ano ba sinasabi mo? No? So, parang invisible siya. Isa sa pinakamasakit, so, sa karanasan bilang mag-asawa, deepest pain in marriage is not being misunderstood, but it is feeling unheard. Na kapag pakiramdam mo hindi ka niya pinakikinggan. Marami kang sinasabi pero paulit-ulit hindi ka pinapakinggan. Ang mangyayari doon sa isa na lagi nagkukwento, unti-unti na lang titigil magsalita. And when a person stops talking, hindi ibig sabihin peace time yan. Ibig sabihin napagod na siya. Total, hindi ka rin naman nakikinig, hindi na siya magsasabi sa'yo. No? Cold War. Sabi sa Proverbs chapter 20, verse 5, the purpose of a person's heart are deep waters, but one who has insight draws them out. Yung motibo daw ng tao, yung plan, yung emotion, complex siya at minsan nakatago. However, someone with wisdom and discernment can use careful listening and empathy to uncover and understand what another person is truly thinking or feeling. Yung wisdom, hindi ibig sabihin maalam ka, matalino. Hindi. Ibig sabihin, meron kang tamang
pagpa-practice ng iyong natutunan. No? Sabi nga ni Boss Kay kanina, yung mga narinig natin sa business talk, dahil naririnig, dati okay lang kasi hindi mo pa naririnig yun sa business talk. Ngayon, dahil naririnig mo na, yung wisdom doon, kapag ipinapractice natin yung mga prinsipyo nun, ginagawa na rin natin. No? Ang daming beses itinuro sa atin dito, magkaroon ng sistema sa kumpanya nyo. Hanggang ngayon, di pa rin kayo nagkakaroon ng sistema. So, ibig sabihin, hindi nyo pa rin pinapractice. Pero dahil narinig nyo yung sistema, prinactice nyo kagad, that is wisdom. Inadapt nyo kagad, that is wisdom. Sabi dyan, yung wise na spouse, hindi niya sinashutdown yung heart ng kanyang spouse. A wise spouse draws the heart out. No? Kapag nag-share, no, kahit hindi ka psychologist, i-process mo. Mukhang napalaban ka na naman sa business natin kanina. Ano ba nangyari? No? Ipagtimpla mo ng kape kung gusto niya magkape, kung gusto niya magtsaa, then mag-usap muna kayo. No? Minsan sasabihin natin, bukas na natin pag-usapan yan, pagod na ako naantok na ako. Wala na, namatay na. No? Namatay na yung damdamin. Hindi mo na naan sa kanya. Kahit inaantok ka na, pero pag pinakita mong willing kang makinig, willing din siya at gaganahan din siyang magkwento ng kanyang mga karanasan. At mauunawaan mo yung kanyang damdamin, yung pinanggagalingan ng kanyang kinikwento. Active listening builds intimacy and trust. Kapag yung pinakikinggan natin sila, nagbibuild yan ng mas lalo pa kayo nagiging malapit sa isa't isa. But when you fail to listen, your partner stops feeling safe, being vulnerable. They learn to self-censor and keep their struggles to themselves to avoid the pain of being ignored or misunderstood. Minsan, kailangan niya lang maramdaman na, pinakikinggan niya ako. Naiintindihan niya ako. Mahalaga ang nararamdaman ko. Kapag may problema ang isa, hindi palaging solusyon yung agad kailangan. Sabi nga kanina, minsan kailangan mo lang siyang pakinggan. Dahil nag-share lang siya ng kanyang karanasan. Tayo naman mga lalaki, dapat maintindihan din natin. No? Kasi gusto natin pag may nag-share sa atin, pakiramdam natin, gusto natin kagad solusyonan. Di ba? Solusyonan kagad. Pero sa kanila, pag nag-share, gusto lang nilang mag-share talaga nung kanilang damdamin, nung kanilang karanasan sa araw na yon. Parang parang balon, tubig sa balon. Kapag hindi ka marunong sumalok, hindi ka makakuha ng tubig. You must listen deeply to draw out what is really inside. Kaya, kapag ikaw ay nakikinig, parang gumagamit ka rin yan. Hindi lang parang, ginagamitan mo yan ng pasensya, pagtsatsaga, yung perceptive questions. Kapag kaya ng ginagawa mo, nagiging matyaga ka sa kanya, binibigyan mo siya ng assurance na mahalaga siya sa'yo. Mahalaga din yung relasyon nyo. Mahalaga yung relasyon nyo sa'yo dahil willing kang makinig sa kanya. Okay? So, kung may tanong po kayo, ipunin nyo na lang po muna. Number 3. Dito tayo minsan, ako personally guilty ako minsan dito. Defensiveness destroys communication. Sino yung nag-uusap dito tapos pag hindi na gusto yung conversation, nag-shutdown na lang. Hindi na iimik. Anya-anya ng turuan. Nag-shutdown na lang. Kapag defensive ka, instantly, nadiderail na yung communication.
Kahit gaano pa kay ka-sweet, kapag ka nag-depends ka, no? Ibig sabihin niyan, defensiveness means every correction feels like attack. O hindi mo na naman nalagay yung toothbrush mo o yung toothpaste sa tamang lagayan. Ano ba yan? Ako na lang lagi nakikita mo, ikaw din naman eh. No, parang defense ka kaagad, no? Ibig sabihin, pag defensive ka, hindi ka na natuto. Hindi ka nag-a-adjust. Hindi ka nakikinig. Lagi kang may excuse. Hindi, hinihintay talaga kitang ilagay mo yan sa tamang lalagyan. No? Pa-sweet effect ka pa eh, pero nagpapalusot ka lang eh, no? Here's the truth. If your partner is afraid to tell you the truth, you are not safe to talk to. Kapag hindi niya sinasabi sa iyo, no, aray. Sa iba sila mag-o-open. Tapos nakita mo may kausap, no? Na parang nag-heart to heart na sila ng kausap niya. Dumaan ka ngayon. Biglang maya-maya, hihina yung boses. Parang bulungan na lang. Ayaw na iparinig sa'yo. Kasi they are not feel safe para marinig mo kung ano yung sinasabi niya. So, sana no, tayo yung unang person na mapagkakatiwalaan ng ating partner to talk to. Okay ba yun? So, may nakaka-relate ba? No. May nakaka-relate ba? Ako, pati ako na. So, sabi dyan sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. No. Trivia lang. Alam na alam ni Haring Solomon i-handle yung relationship. Why? Because he has 300 wives and 700 concubines. Grabe dami ng kanyang biyanan. No? Grabe, yung experience. Kaya, nung sinulat niya to, alam na alam niya. No? Ang sa dulo doon, kung hinihintay ko yung sa dulo ng sinulat niya, kung mababalikan niya lang yung bago siya magkaroon ng 300 wives, hindi niya nagagawin. Pero sumulat siya ng panibagong libro. Yung ano nga yun? Proverbs, ano nga yung isa? Bigla akong na-blanko. Hindi, yung wisdom, Ecclesiastes, thank you. Ecclesiastes, sabi niya doon, meaningless, meaningless. Vanity, vanity. So, walang katuturan. That's why alam na alam to ni Haring Solomon. Kaya sabi niya, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. No? Kaya pagka nagagalit na yung asawa ko sa akin, lalapitan ko siya, nahalikan ko na lang. So, titigil na siya. No. Ganun na lang ginagawa ko. Effective. Oh. So the goal is not to defend your ego, but the goal is to protect your relationship. Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat. No? Let us not be defensive. Sabi ng partner mo, sorry. A gentle, yun. Ayaw na lumipat. Yun. Thank you, Sir Noel. Sabi ng partner mo, can we talk? Sabi mo naman, ano naman problema mo? Matulog ka na. Antok lang yan or gutom lang yan. Bukas na yan. No? Aray, no? Tapos magtataka ka, ayaw niya nang magsalita,
Ayaw niya nang makipag-usap sa'yo. Why? Because you made honesty unsafe. Yung pag-share niya ng kanyang damdamin. Kapag nasa defensive mode ka, dinideny mo yung responsibility mo. Sasabihin mo, that's not true. I didn't do that. And then, pag nasa defensive mode ka, nag-shift ka into blaming. No? Kasi dinideny mo yung responsibility mo eh. Ginagamitan mo sila ng tinatawag ng whataboutism. No? What about? What about you? And then, you making excuses. You justify your behavior. Isa pa, pagka nasa defense mode ka, you're playing you are the victim. Kasi lagi mo lang sinisisi, lagi mong pinapagalitan, wala ka nang nakitang tama sa akin. Lagi na lang mali, lalayas na ako. Di ba yung joke ni Boss K nung last Thursday? Lalayas na ako na lang laging mali. Ako lang nakikita mong mali. Wala na akong nagawang tama dito. Lagi lang mali. Anong sabi ng asawa? Mali ka naman doon. Mali pa rin siya. No? So playing pa victim. And then, nandun na yung tinatawag na withdrawal. Nagbibigay ka ng tinatawag na silent treatment. Hindi ka nasasagot. Ayaw mo nang sumagot. Ayaw mo nang umimik. Tumitingin ka na lang sa malayo as if hindi mo na siya pinapansin. Parang parang pinto. No? Pag palaging katok ng katok. Every time na kumakatok, sisigawan mo, darating yung araw, hindi na ka na niya kakatukin. No? Tandaan natin, your relationship and understanding with each other matter more than being right. Ano ba naman yung nanalo ka nga sa conversation nyo, nasira naman yung relationship nyo. Di ba? So, your relationship and understanding with each other matter more than being right. So, paano ba natin i-handle kapag nasa defensive mode na yung isang tao? Sabi dito, gumamit ka na ng tinatawag na I statement. Parang, I feel overwhelmed. Parang, na-overwhelm ako kasi makalat yung kusina. Yung mga ganon. Parang inaano mo yung sarili mo. And then, pwede ka ring gumamit ng praise. Parang pinupuri mo siya. Hindi pinupuri muna tapos bigla mong ilalaglag. No? Hindi. Sasabihin mo yung kanyang katangian and then saka mo sasabihin yung problema. Alam mo, masipag ka naman eh. Hindi ka naman ganyan dati bago tayo mag-asawa. Maayos ka naman eh. Kaya lang ngayon, medyo nagiging busy ka ba sa trabaho? Marami ka bang iniisip? Pwede mong i-share, no? So, ganon, para mawala yung pagiging defensiveness niya. And then, i-separate mo yung kanyang behavior sa kanyang character. I-attack mo yung kanyang specific action. Oh, itong lately, parang hindi ka na nagiging maayos sa trabaho. No? Sabihin mo yung, hindi yung, ikaw talaga wala ka talagang ayos sa trabaho eh, no? Ganyan ka talaga eh, no? Tagal-tagal mo na. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin magtrabaho. Huwag ganun. No? Lalo po siyang magdi-depends nun sa kanyang sarili. So, sabihin mo yung kanyang negative na behavior para mas maunawaan niya din na ganito na pala yung kanyang kalagayan. And then, i-affirm mo yung inyong relationship na dalawa. Alam mo, mahal, kahit medyo plantsahin na yung balat mo, mahal pa rin kita. Ay, ba't yung balat yung plantsahin? Yung ugali mo kahit medyo nagiging ganito ka lately,
mahal pa rin kita. Sana magtulungan tayo para mas maging maayos. Yung mga ganon. I-affirm mo yung relationship. And then, ask open-ended questions. Parang iniimbitahan mo siya sa solution. So, para hindi siya mapagod kumatok. So, binibigyan natin ng solution. Okay po ba yan? Pagka meron po kayong dadagdag mamaya para ano. Point number 4. Assumption is the enemy of understanding. No? Parang na-discuss natin ito nung nakaraan. Yung akala mo. Akala. No? Many fights happen not because of what was said, but because of what was assumed. Akala mo galit siya, dumating, no? Nabitawan lang yung dalambag. Oh, galit ka, nagdadabog ka, binabato mo na yung bag mo. No? Nabitawan lang naman, no? Akala mo ayaw ka niya. No? I-share ko lang, no? Share lang yung pagiging mahilig mo sa aso. Minsan dumarating po siya sa bahay namin. Siyempre may mga alaga po kaming aso. Sasalubong yun yung una niyang asikasuhin. No? Tapos siyempre ako nakatayo din sa pinto. Minsan dire-diretso sa loob. Nakakalimutan niya mag-kiss. So kaya ang ginagawa ko minsan pagdating niya sasabihin ko din, para mapansin niya rin ako. Para makapag-kiss siya sa akin, no? So sabihin ko, sasabihin naman ng anak namin, mabuti pa yung aso, kinikiss kagad. Kami nandito, hindi muna kami ang i-kiss, no? Tapos ang tanong, napakain na ba yung aso? Imbis na tanongin kami na, kumain na ba kayo? Ang tanong kagad, napakain na ba yung aso? Hindi pa kami kumakain. No? Anyway, mga katuwaan lang po yun. No? So, minsan ganito, no? Yung mga akala mo disrespectful, akala mo wala siyang care. Pero, nagtanong ka ba? Or, you just assume? Nag-assume ka lang. Balikan natin yung James 1:19. Quick to listen, slow to speak. Listening, the difference of listening and hearing, yung hearing, this is involuntary na nangyayari sa ating katawan, na napiperceive na ng ating tenga, yung mga ingay. No? But listening, this is active, na ina-analyze natin, iniintindi natin, para maunawaan natin kung ano yung sinasabi. Yung ingay na narinig natin, iniintindi natin, ina-analyze natin yon kung saan nanggagaling at kung ano yung cause nun. That is the difference between hearing and listening. So quick to listen, slow to speak. Listening means you seek clarity before reaction. So tinitingnan mo muna, kinaklarify mo muna. Do not be a passive listener. Ano yung passive listener? Yes, pinakinggan, ina-analyze, pero pasok dito, labas dito. No? So, hindi na, kumbaga, hindi niya na inintindi pa. But rather be active listener, no? And empathic listener. No? Yung active ka, yun nga, ina-analyze mo, and then empathic ka, tinitingnan mo yung kanyang damdamin. So, instead of saying wala ka talagang pakialam, say, can you help me understand what happened? Pwede mo akong tulungan, maintindihan kung ano yung nangyayari. Instead of attacking, hindi mo ako mahal. Say, I felt ignored earlier, can we talk about it? No? Mas inuna mo pa yung aso kaysa sa akin. Yung mga ganun pag-usapan natin. No? So, gumagano na rin ako. No? Nanonood ba kayo ng movie na merong
subtitle, no? Marami yan sa mga Korean, no? Parang nagsasalita ka, tuloy-tuloy pa rin yung bibig, no? Pero nanonood kayo, English movie, pero may subtitle pa rin. And then, yung subtitle mali. Sino yan? I am. No? Hindi. Si Precious ang pangalan niyan eh. I am Precious. Di ba dun sa Lord of the Rings, tsaka dun sa The Hobbit? Pero mapapanood nyo, sabi niya, my name is Middle. Pero si Precious siya, di ba? Yan. Thank you, Boss Kay. Kuha mo. Nagbibigay yan ng maling assumption. Nagbibigay ng maling direction. It gives wrong meaning to the right person. Kasi English yung pinapanood mo, naiintindihan mo, and then mababasa mo dun sa subtitle, iba yung kanyang subtitle. No? Just like, sabi nga natin, assumption is the enemy of understanding. No? Sana hindi katulad ng subtitles na mali. No? Kundi tama yung ibinibigay natin na mensahe sa ating partner kapag nakikipag-usap tayo. And then, last point, real communication seeks connection, not victory. No. Ito yung sinasabi ko kanina na ano ang point na ikaw yung tama, ikaw yung nanalo, and then masisira naman yung relationship niyong dalawa. If your goal is to win, wala kang pakialam sa relationship nyo, of course, yung relationship nyo yung talo. The goal of conversation is understanding and mutual respect. Not winning an argument. May nakausap na ba kayong tao na nagsishare ka din, bat in, sinishare niya din yung kanyang karanasan? Naka-experience na ba kayo ng ganun? Sa isang salita mo, 10 yun sa kanya, no? Alam mo, sakit na nangyari sa akin. Ha, ako din, ganito rin nangyari sa akin. Alam mo, mas malala. Para ano to, payabangan ba to? Para yung ng lolo. Wala yan sa lolo ko. Parang ganon. Marriage is not debate. Tandaan natin, marriage is a covenant vow. Sumpaan natin yan sa harap ng ating Panginoon Diyos. You are not enemy. Hindi kayo magkaaway that trying to defeat each other. You are partners trying to understand each other. Tandaan ninyo, magkaiba yung kinalakihan nyo, magkaiba yung environment ninyo, kahit magkababata pa kayo, magkaiba yung bahay na tinira nyo kung saan kayo lumaki. Iba pa rin yung understanding. No? Iba pa rin yung mga terminology na ginagamit. No? Sabi ni Boss Kay kanina, bagra. Gumagamit ba kayo sa inyong tahanan nun? Nakuha niya yun kasi yung kinalakihan niyang tahanan, ganun din yung word na ginagamit. No? De sabihin ko na lang, yung sa amin kasi, yun yung ginagamit namin, yung bagra. That's why sabi niya kanina yung bagra. No, natawa lang kami mag-asawa kanina kasi ginagamit niya din yung terminology na yun. Ibig sabihin, nagrema sa kanya yung mga word na kinalakihan niya. Pati yung PC. No? So, magkaiba kayo. But you are a partner trying to understand each other. Helping each other to grow. Helping each other na mapalapit sa ating Panginoon. You support each other. Hindi nyo ina-attack yung isa't isa. That is why sabi ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk
come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. Lalo na sa inyong mag-asawa, no? Do not curse your wife or your husband, for she is part of you. Bahagi siya ng iyong pagkatao. Anong sabi nung nakaraang Thursday? You say, I love you, but you don't honor it. No? Sabi ni Michael Bolton, I said I love you, but I lied. So do not let unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. So, before you speak, ask yourself, will this build our relationship? Will this heal? Will this clarify? May intention, may motive? Will this bring us closer? Magiging malapit ba kami nito? Or will this only prove I am right? Na tama ako. Palitan natin yung ating pagiging defensive with curiosity. Kapag yung partner mo ay nag-share, sabihin mo sa kanya, can you tell me more about it? And then, i-prioritize mo yung impact ng inyong conversation over the intention. Focus on how the person or the other person is receiving your message rather than just defending what you meant to say. Pagpokosan mo. No, parang sa business talk din, no? Yung sa verse na sinasabi ni Jesus na kapag tinatry natin na mabuhay, mawawala sa atin ang buhay natin. But if we will lose our life because of Him, we will have a life. And that life to the fullest. No? So prioritize impact. And then seek first to understand. Yun lagi. No? Ibigay mo, give the other person the floor and listen intently without formulating your next response while they speak. Kahit kami, kapag yung may pupunta sa amin, nagpapa-counsel, nung una nahihirapan ako kasi madaldal ako, palasagot ako. Pero natututunan ko din makinig. And then from that point, yung kanyang sinasabi, doon ako magdodraw ng question sa kanya. Para mas magkaintindihan kami sa aming counseling. So seek first to understand. And then, validate feelings even if you disagree. Kahit hindi mo gusto yung sinasabi niya, i-validate mo pa rin yung damdamin niya. No? May mga tao minsan, no? Parang, kasi may nagkakaedad na kami, sa school, dahil nagtuturo siya, minsan isi-share niya yung karanasan niya sa school, pagdating niya, habang kumakain kami. Pagdating paghiga namin, siguro naisip niya, hindi niya pa na isi-share yun, isi-share niya naman uli sa akin yun. Tapos magtatanong siya, ay, na-share ko na ba sa'yo? Sabihin ko, oo, pang-apat na. Pero sinahayaan ko lang siya mag-share kasi hindi niya naman naisip yun na share niya. Kasi naisip niya yun no? Yung kanyang karanasan na yun. So, validate feelings even you disagree. Sabi sa ating relationship example, immature communication says, I am right. Di ba tama ako? Parang ganun. But mature communication, I want to understand. Gusto kong maunawaan. And then, sa kingdom communication, I want us to be one. Gusto kong maging isa tayo.
Parang ano yan eh, parang bangka. Yung parang dalawang tao na mamangka, no? Sa isang bangka lang. Nagsasagwan sila pero magkakontra yung pagsagwan nila. Mananatili lang sila sa gitna. Communication creates direction. So, kapag yung inyong kwentuhan, pareho kayo ng direction, mas lumalago kayo bilang mag-asawa, bilang partner. No? So, key truth, you don't listen when you only wait for your turn to talk. That is not communication. That is competition. Real listening is love in action. Do not listen with the intent to reply. Listen actively and with empathy. Because when you listen well, you are saying, your heart matters to me, your pain matters to me, your voice matters to me. Mahalaga ka sa akin. No? Mahalaga ka sa akin, mahalaga yung ating relasyon dalawa. Okay po ba? Parang ang bigat, no? Parang dapat pala may ano ko dito, may shield eh. Para pati ako eh. Makaiwas. No? So let's declare this. Declaration. Ready? 1, 2, 3, go. I declare that I will become quick to listen and slow to speak. I will not treat conversations like battles. I will not depend my pride at the expense of peace. I will listen to understand, not to attack. My words will build connection. My ears will create safety. My heart will seek unity. And my relationship will grow through wisdom, humility, and honor. In Jesus' name, amen. And thank you and God bless.